Kamusta mga kaibigan? Ako ulit ito, si Benjo ng Tagalog Amazing Stories. Sa kwentong ito mga kaibigan ay aking ibabahagi ang kwento ng isang misis na iniwan ang kanyang asawa dahil palagi itong late umuwi sa kanila. Subalit, naiyak na lamang siya nang malaman niya ang totoong dahilan kung bakit laging late umuwi itong si Mister. Bakit nga ba laging late umuwi itong si Mister at saan humantong ang pagmamahalan na mag-asawang ito? Yan ang ating aalamin dito sa channel na minsan may hugot at minsan nagdadrama pero siguradong masisiyahan ka. Pero kaibigan, bago natin simulan ng kwentuang ito ay kung bago ka pa lamang dito sa aking munting channel ay hindi na po mahalaga kung hindi ka magsusubscribe at hindi na rin po mahalaga kung hindi mo kakalembangin ang kampana dahil lang mahalaga na pasaya ko kayo. Sanay naman akong tagapagpasaya lang. At hindi na rin po mahalaga kung hindi ka magla-like sa bidyong ito kaibigan. Sanay naman akong kahit kailan ay hindi ako nagugustuhan. Tara, simulan na natin ang kwento. Sa isang tahimik na komunidad ay nakatira ang mag-asawang si Nestor at Janine. Kasama ang nag-iisa nilang anak. Itong si Nestor ay 30 taong gulang. Isa siyang empleyado sa department store sa isang mall. Samantalang itong si Janine naman ay 27 taong gulang. At siya ang nag-aalaga sa kanilang anak. Simple lang naman ang pamumuhay ng kanilang pamilya. Ang mahalaga para sa kanila, sila ay magkakasama. Dumating sa punto ng buhay nitong si Nestor na nakaramdam siya ng pagsakit ng kanyang ulo habang gumagayak patungo sa kanyang trabaho. Sa pag-aalala ng kanyang asawa na si Janine ay hindi na sana ito papapasukin. Ngunit nagpumilit pa rin ito. Sakit lang ng ulo to. Nakainom naman na ako ng gamot. Sambit nitong si Nestor. O sige, basta mag-iingat ka ha, wika naman nitong si Janine. Pagkatapos ng oras ng trabaho nitong si Nestor noong araw na iyon ay muli itong nakaranas ng pananakit ng ulo. Agad naman itong umuwi upang makapagpahinga. Pagdating niya sa kanilang tahanan ay dumiretso na ito sa pagtulog. Ginising lamang siya ng kanyang asawa na si Janine upang makakain at makainom ng gamot para sa sakit ng ulo. Kinabukasan ay guminhawa naman ang pakiramdam nitong si Nestor. Agad nitong niyakap ang asawa niya noon na nagluluto ng kanilang almusal. Good morning mahal, bati nitong si Nestor. Maupo ka na dyan mahal at ipaghahain kita ng pagkain, sambit naman itong si Janine. At pagkatapos ng agahan ay pumasok na itong si Nestor sa kanyang trabaho. Ilang araw ang nakaraan ay hindi na sumumpong ang sakit ng ulo nitong si Nestor. Masaya siya na makakapagtrabaho siya nang walang inaalala sa kanyang kalusugan. Ayaw rin niya kasing mag-alala sa kanya ang kanyang asawa. Ayaw rin niyang gumastos dahil ang gusto niya ay makaipon ng pera para sa kinabukasan ng kanilang anak. Pagkalipas ng halos 1 buwan ay bigla na lamang bumalik ang sakit ng ulo nitong si Nestor. Dumadalas na rin ito kung kaya't minsan ay halos maiyak na siya dahil sa sobrang sakit. Doon nga ay nagpasya itong si Nestor na magpunta sa isang albularyo. Subalit, binigyan lamang siya nito ng langis na maaari niyang ipahid sa kanyang noo kapag nakakaramdam ng sakit ng ulo. Sinunod naman ni Nestor ang sinabi ng albularyo pero hindi naman ito naging epektibo. Inilihim ni Nestor sa kanyang asawa ang kanyang madalas na nararamdamang sakit ng ulo. Isang araw, pagka-out nitong si Nestor sa trabaho ay kumonsulta naman ito sa isang espesyalista sa mata. Hinala niya rin kasi na baka lumalabo lang ang kanyang paningin dahilan para sumakit ang kanyang ulo. Noong araw na iyon ay na-late ng uwi sa bahay itong si Nestor. Bakit ngayon ka lang mahal? Tanong nitong si Janine. Mahal, galing lang ako sa bahay ng katrabaho ko. Birthday kasi ng anak niya. Pagdadahilan naman itong si Nestor. Doon ay nagsimula na umanong makaramdam si Janine na tila may iba sa kinikilos ang kanyang asawa. Pagbalik ni Nestor sa espesyalista sa mata, doon ay nakuha na niya ang ipinasukat niyang salamin na sana ay maging lunas sa kanyang nararamdamang sakit ng ulo. Isinusuot lamang ito ni Nestor kapag siya ay nasa trabaho at kanyang inaalis kapag uuwi na siya ng kanilang tahanan. Ginagawa niya ito para hindi na rin mag-isip at magtanong pa ang asawa niyang si Janine. Lumipas lamang ang ilang araw ay tila wala ring naging silbi ang salamin sa mata nitong si Nestor dahil madalas pa rin umano sumakit ang kanyang ulo. Dahil dito ay naisipan na niyang magpakonsulta sa doktor. Madalas ginagawa niya ang pagpapakonsulta pagkatapos ng oras ng kanyang trabaho, kung kaya't madalas ding late umuwi itong si Nestor sa kanilang tahanan. Isang gabi
ay naabutan niyang nag-aabang itong si Janine sa harapan ng kanilang tahanan. Umamin ka nga, Nestor, may iba ka bang babae? Pasigaw na tanong nitong si Janine. Mahal naman, madalas lang kaming OT sa trabaho ngayon. Sagot naman itong si Nestor. Kapag naulit pa yung pag-uwi mo ng late, maghiwalay na lang tayo. Sambit nitong si Janine. Magtiwala ka naman sa akin, mahal. Wala naman akong ginagawang masama. Paliwanag nitong si Nestor. Isang araw, nagtungong muli itong si Nestor sa doktor kung saan siya nagpakonsulta. Doon nga ay lumabas ang resulta ng ginawang pagsusuri sa kanya. Sa utak pala nitong si Nestor ay may tumutubong isang tumor na dahilan ng madalas na pagsakit ng kanyang ulo. Tila ng lumo si Nestor nang malaman ang resulta na iyon at tila tumigil ang oras sa mga sandaling iyon para sa kanya. Dala-dala ang resulta ay dahan-dahang naglalakad itong si Nestor sa ilalim ng madilim na gabi pauwi sa kanyang mag-ina. Noong gabi na iyon ay handa na sanang sabihin ni Nestor ang katotohanan sa kanyang asawa na si Janine. Subalit wala na itong inabutan sa kanilang tahanan. Doon nga ay iniwanan na siya ng kanyang mag-ina. Lalong nakadama ng panlulumo itong si Nestor at sinisisi ang sarili sa mga nangyayaring ito sa kanilang buhay. Kinabukasan ay hindi na pumasok sa trabaho itong si Nestor. Tumawag siya sa kanyang mga magulang upang sabihin ang nangyari sa kanilang mag-asawa at gayon din ang tungkol sa kanyang kalusugan. Agad na nagtungo ang kanyang mga magulang sa bahay nitong si Nestor at doon nga ay inabutan nila ang kanilang anak na umiiyak. Anak, kaya mo yan. Lalaban tayo, nak. Wika ng kanyang ina. Opo, nay. Sagot naman itong si Nestor. Sinabi rin ni Nestor na wag na rin munang ipaalam sa kanyang mag-ina ang kanyang kalagayan. Makalipas ang halos isang buwan ay lumala ang sakit nitong si Nestor. Sabi ng doktor na sumuri sa kanya ay lumalaki na ang tumor nito sa kanyang utak. Sa sobrang pag-iisip nitong si Nestor na baka hindi na siya abutang buhay ng kanyang asawa at anak ay pumayag na rin itong ipaalam sa kanila ang kanyang sinapit. Kinabukasan ay dumating ang asawa at anak nitong si Nestor at inabutan na lamang nila itong si Nestor na nag-aago buhay sa ospital. Mahal, patawarin mo sana ako. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Hirap na sambit nitong si Nestor. Sorry din, mahal, kung iniwan kita. Sana'y mapatawad mo rin ako sa nagawa ko. Mahal na mahal kita, Nestor. Sambit naman itong si Janine. Lumipas lamang ang ilang minuto at tila ngumiti itong si Nestor at doon nga ay binawian na rin ito ng buhay. Napuno ng pighati ang gabing iyon. Lahat ay nalungkot sa pagkawala ni Nestor na isang mabuting ama, anak at asawa. Subalit naniniwala sila na masaya ito dahil nakita niya sa huling sandali ng kanyang buhay ang kanyang mag-ina. Sa aral ng kwentong ito, mga kaibigan, ay lagi nating iisipin na kahit ano pa mang pagsubok ay mas piliin natin ang tiwala sa isa't isa. At sa pag-aasawa naman ay lagi nating tatandaan na dapat ang bawat isa ay nagkakaunawaan. Sabi nga, ang pag-aasawa ay hindi parang mainit na kaning isinubo mo at kapag napaso ka ay iyon na lamang iluluwa. Dapat ay habaan natin ang pagpapasensya dahil wala naman talagang perpektong relasyon. Nasa atin na lang kung paano ito panghahawakan. Kung may kulang, punuan nyo. Kung sobra naman, ay bawasan nyo. Ganyan ang totoong nagmamahal. At dyan na po nagtatapos ang isa na naman nating istorya, mga kaibigan. Isipin natin na lahat tayo ay nagkakamali. Kung kaya't matuto rin tayong magpatawad. Isang simpleng bagay pero napakalaking tuwa sa ating puso. Maraming salamat po at muli po, ako po si Benjo ng Tagalog Amazing Stories.